sa magkakabilang kupunan. Approximately 3 or 4 games na lang ang natitira sa kabuuan ng Season 16 regular. And bigat na itong, pag mga ganitong punto, pre, bumibigat yung ambience eh. Bumibigat talaga eh. Nagkakaroon ng matinding pressure na bumabagabag sa mga players. And isa pa sa mga nagiging worry ko dito for AP Bren is sobrang magic reliant again nung kanilang composition. The only physical damage na panggagalingan is from that CC ni Jisoo. And they could use that actually. Kasi if you were TNC, ang idea mo dito, kukuha ka ng early Radiant, early Blade Armor for the Joy and the Angela and the Esmeralda. Tapos, Dominance Ice. Ang hindi mo masasagot, yung damage output nung CC. So, mas kailangan mo doon, anti-Kirasana, early D-Ice pa din. Pero, parang ito third prio mo yung D-Ice ngayon eh. Kasi sayang, dahil mas gusto mo yung Radiant Armor na lang para ma-negate ka agad yung magical damage nga. And probably, eto na naman tayo sa point na pahabaan na naman tayo ng team fight. Yep. Diba? Nangyari to kanina nung game number 1 kung saan dalawang heart guard yung nagagamit sa isang team fight. Nakuha ng nakakabalik ng mga namatay kanina. Diba? Grabe naman. May mga gusto ko lang naman Gusto lang naman naming mag-gas. By the way, shout out po sa lahat ng mga super fan na nandito ngayong Sabado kahit medyo maulan at medyo makulimlim ang panahon. Ay, grabe naman. May mga pasigma-sigma. Ilang taon na si Totoy? Grabe, nag-ML na si Totoy. 7 years old. 7 years old. Oy, enjoy po kayo. Isipin mo, Saturday, family day din. Kasama ang pamilya dito sa MPL Arena. Isipin mo, sineselebrate nila yung family day nila dito sa MPL. Oo, di ba? Matindi. Tsaka 7 years old, nag-ML. Ako, 7 years old ako. Ano ginagawa ko? Ako nagjo-jolen. Mga ganun ata. Jolen. Ako nagpapalipad ng saranggola. Piko, tanching. Pero mamaya natin pag-usapan ng mga games na yan kasi hindi na nagbibiro at hindi na naglalaro ang dalawang kupunan na ito. Kailangan nilang makuha ang mga pagkapanalo para magkaroon ng mataas na chance para sa kanilang playoffs. Game number 3. Remember, Dangerous Grass po ang kanilang pinaglalaruan. Pero ano bang something unique para dito sa ating Smart Emblem build, Joshi? Kung titignan, wala naman sobrang as in unique. Dito sa parehas na teams, medyo normal naman. Even yung Impure Rage mula kay Benny Cutie. Pero ang inaasahan ko dito is ang best target right now for TNC with that Tsunami Slam, I think si Shizu. Kasi pinag-uusapan natin kanina na kay Shizu yung advantage kapag usapang damage output kasi hindi siya pagpafokusan ng defense item ng TNC. Pero kung uunahin siyang patayin ng TNC with the Tsunami Slam, considering na naka-vengeance siya, wala na agad yung problema na yun. Eliminated na kagad yun. And alam natin yung mga tangki nila, nagiging safe palalo pag nawawala na siya sa Shizu. Kasi yung trabaho for sure na gagawin dito nila James Panks and ni Lord JM ay habulin probably si Lance and Benny. Yung paglaruin dito si Benny Cutie Zinozone lamang ni Shizu. May na-miss na isang minion. Itong si Benny. Pero si Nova, papasok ata si Chuck. Hindi naman, Tidal Strike. Kulang pa rin naman ang damage na pwedeng ibigay dito ng TNC. And Zaida probably reserving that Mounting Shocker para sa mas maganda at magandang pwesto. Okay, ilang segundo para sa unang bagong ng laban. Maganda naman ang magiging pwesto at masisimulan dito ng CNC. Level 4 na rin itong si Trimar. So mag-expect tayo ng mas agresibong glue dito sa larong ito. Siya ang hahawak. Pero dahil nga na-clear na dito ni Shizu yung Gray. Pero wait lang, mamaya na! Burst down si Nova pero mapapagamit siya ng Flicker Hard Guard. Si JM yata yung tinatarget. Nakatago lang doon sa may brush. Papasok with the Falling Star mo sa likuran pero sa side may Mountain Shocker uli. Naligo ng palaso si Lord JM pero tama lang yun. Dahil nakuha na ng AB Bren yung turtle. May Tsunami Slam ibinalik sa nakaraan si Lord JM pero nakuha pa rin ng Dahive yung pagong. Grabe yung taktika nila doon, Joshi. Sinubsob ni Lord JM yung sarili niya para masecure ng AB Bren yung pagong. Alam naman natin na mahirap talaga lumaban sa isang YSS na may Kalea at Glue when it comes to objectives. But because of Lord JM sacrificing his own body para lang siya yung maging target ng TNC, paved the way for AP Bren to secure that objective. And after nung sanib na yon, nung nabuhat
etong si Lord JM, biglang kumala si Aqua eh. Sabi niya, sige na, bahala ka na dyan. Split na tayo, no? Ganun. Nangyari. Man, grabe yung naging performance ni Aqua nung game number 1 with this, Angela. Iba talaga si Dad eh. Iba talaga ang pagmamahal ng isang dad eh, no? Oo, ano yun trivia yun Ang tawag ng AP Bren kay Aqua ay Dad. Oo, di ba? Ibang klase. And ang AP Bren, masasabi natin na kahit nakuha nila yung pagong na iyon, may konting kalamangan na nakukuha dito ang TNC. Saan pa nagmumula to, Joshi? And for TNC, that lead came from doon sa mga kill, yung sa kill na nakuha nila, plus yung bilis ng pag-farm din ni Zaida sa kanyang jungle camp, and yung paunting kalabit nila doon sa mga energy shields doon sa first tier turret. That's onto the top, mid, and bottom. Pare-pares na nakalabitan yan. So doon lang nanggagaling yung below 200 na kalamangan ng TNC. Para in MLBB terms, that's just equal. Equal pa rin, equilibrium. And parang ganito rin yung nangyari ng first 2 games. Pag may turtle ang AP Bren, may kill ang TNC. Kung minsan, kagaya neto, kadalasan, ay sila pa talaga yung nakakalamang. Yun yung paulit-ulit na nangyayari. And para sa akin, magandang trade pa rin naman yun kung ikaw ang TNC, no? Sige, hindi natin makukuha yung objective. Kuha na lang tayo ng hero. At paminsan nga, sila pa nga ang nakakalamang at naaabuso pa nila yung mga ganon. Pagong ay sisimulan na rin ang TNC. So dito papasok ngayon kung paano kukontrolin itong mga dangerous grass na ito. Shizu at dun sa may bandang itaas. May nangyayari pa rin. Pero hatakan lamang ito sa Pagong. Medyo tatagal tong turtle dance na to. Kasi pareha silang nagiging worry doon sa mga pushes. Ito yung pinag-uusapan natin. Trimmer pa nga yung hawak. Ayaw talaga eh. Hindi nila kita si Zaida. Layo ng nilakbay ni Zaida. And walang kaalam-alam ang AP Bren na wala talaga sa position si Zaida. And ito pa lang siya. Darating sakto sa may turtle. Nova. Pressuring Benny on the backline already. Turtle na naman para kay James Pang. Mauuli! Sa gitna si Jacklo. Pati si Benny Cutie mapipili na gumamit ng flicker. Zaida rin. Ay hindi na pinabuhay pa. James Pang ay madadamay sa bakbakan sa gitna. Makakasayaw ang bagyong Benny. Sasayawan sa gitna si Rastito. Nakaprihit din si Lancy. It's a double para kay Benny Cutie. Oh no, tabla-tabla lang ata. Pero si Lord JM, hindi rin susuko. Lancy, sasalubungin din siya pero nakasalim! Uy! Oh my goodness, si X Nova! Hindi sumuko at denive itong si Benny Cutie. Pero sumanib na! Papasukin yata si Lancy pero dahil sa threat ni Chuck Noah atras sila X Nova. Darating din si Zaida. Nakaamba. Isang one hit na lang. That title strike connects and Nova will be taken down. Men, puro kagulat-gulat na aksyon at pagpapakitang gilas ang pinapamalas ng ating mga roamers. Ibang klase si X-Nova, di sumuko dun sa taas eh, no? Talagang hinanap pa rin yung kill na yun against Benny Cutie. Kasi kung ipapamigay lang nila ng libre yung 2 kills na yun, mahirap dahil mapupunta sa TNC yung kalamangan. May binuhat na naman, may hardcard doon. Hinakot si Shizu kasama doon. Buhay. Etong si Aqua kaya mabubuhay, makakapasok sa Torre. 4 ang nag-engage nila para sa TNC. Marami silang nagamit doon at 3 more. Magta-try ata sila dito at 3, actually 4 na ultimates ang nabitawan ng TNC. Kung iisipin ay magandang gold signal ito para sa AP Bren. Pero babagalan nila, lalaruin nila ng mas mabagal. Ibibigay na kay James Panks yung ibaba. Pero kung mapapansin natin din sa Infinix in-game equipment, meron na rin namang Hunter Strike si Zaida. Kaya din nagiging matapang itong player na to. Tsaka masakit na rin yung damage output na manggagaling sa kanya. And yung early 2 kills na yun for Benny Cutie, just like what we're talking about kanina, kung ibibigay lang yun ng AP Bren ng libre kay Benny, ang laki ng lamang niya agad when it comes to that matchup sa gold lane. Plus, it would translate to a damage na kailangang indahin ng side ng AP Bren. Kasi right now, if sila ay medyo magic reliant, ang TNC ay well diverse. Meron silang YSS, may Kimi, may Harit. So, kailangan mong iwasan yung dalawang damage dealers na yun. Balance sila talaga. Pero si Lord JM pumasok na. Sanib na rin ang hard card. Naiwasan yung falling tarman pero si Lancy may ipit. Anti-gravity naging enough. Attraction falls ay hindi siya bubuhayin doon. Merong Mountain Shocker na nailagan din. Ito kapunan ng AP Bren. Ang daming utility na pinato ng TNC. Kaya wala na silang ibigay para sa Turtle. Sinuko na ng TNC. Magandang desisyon para sa kanilang kupunan kasi nalagasan kagad sila dun, Joshi, no? For a good layer ng crowd control. The moment na, teka lang, si X-Nova may ginagawa pa rin. Hard guard! Grabe! Ano lang sila?
salitan dito mga kaibigan ni Nova and also Lord JM. Sinabay yun Zaman Force. Sumayo sa gitna ito si Lord JM. Shizu ang napalalim doon. Darating, magre-response sila Trimar sa kanyang spread. James Baxen, the clean up, electrifying bits. Taking downside, sinama na rin si Chuck. Nova ang kukuha ng kill. Si Aqua ay hindi na nila palalabasin pero si Lancy ay nawala na rin sa may sanib kay JM. Ito na naman silang sumasayaw. The JM and Aqua connection. Trimar, Pericuri, pinasok ang Zaman Force para lang makalayo pero patuloy na sumasayaw sa harapan nila. Etong sila Aqua. Grabe yung pagmamahal ni Aqua dito, Lord Jem. Ayaw talaga Iba yung sumuko. tatantanan. Ayaw talaga tantanan kaya pero masyado na ata malalim. Pumasok na rin si James Bonds para kitilin ang buhay ni Benny. Grabe yung aksyon mula sa AP. Tapos may Robert kang nagpupush. Hindi ko na maintindihan, pre. Wala siyang paki, di ba? Nagpupush siya doon. Sabi niya, men, meron ako ditong Fury Hammer. So ipupush ko na lang to. Kasi kaya nyo naman. Ipapalo ko na lang. Sayang naman yung Fury Hammer dito. Pero ito yung sinasabi natin mula sa AP Brand. Gamit na gamit yung mechanics ng mga heroes na meron sila. And kung titingnan natin para sa next, sabihin natin sa next na item dito ni X-Nova, I think mag-ano na siya rito. Yung, ano yun? Kailangan niya na mag-blade Blade armor. armor. Blade Blade armor. armor. Nag-dreadnought na lang siya pang chapsuyan kasi good for the heart naman yon. Hindi, pero kidding aside, yung ginagawa ng AP Brand, they just have to sustain every single team fight up until the moment na nandyan na si James Punks. Literal na parang superhero dumating. Etong si James Punks, lugi na yung AP Brand doon. If you would notice, unti-unting bumabagsak yung buhay ng mga members nila. Even Shizu has gotten to a point na hindi niya masustain yung damage output ng TNC. But when James Punks came, bigla na lang nabaliktad ang sitwasyon for TNC. Men, ibang klase ang ipinapamanas ngayon ng AP Brand. 3.5k ang kanilang hawak. At dating gawin, balik sa dating gawin dito ang AP, lalo na itong si Aqua. Nagtatago lamang sa mga damuhan at nag-aantay ng pagkakataon. Kumbaga, sabi na dito, pre, go single na lang. Pero si Lord JM, pumasok na! Gumuna nga doon si Lord JM at na-funnel pa sa gitna itong sila Zaida. Nakalabas with a traceless. Umulan ng mga palaso. Mountain Shower para kulong yung damage. Si Benny ang kanilang nakuha. Ito na naman si James Banks with a million move. Aqua with a flicker in. Hindi ka na kumapit yung tali. Nakapag-traceless si Zaida. Patayin si Aqua pero dalawa ang nakuha ng AP Brand. Men, yun na naman, flicker in para kay Dad Aqua. Para sa subukan, sana patayin ito si Lancy. Pero hindi naging matagumpay. Kaya lang, itong Lord na ito ay malaya ng makukuha ng AP Brand. Grabe yung nagiging responde ng AP. Grabe yung nagiging aksyon. Parang walang sagot na mahanap ang TNC. Ang Angela, ibig sabihin, ang isa lang yung aasahan mo dyan eh. Ano? May sasaniban. Oo. Pero umabot na naman sa puntong may mechanics na nadagdag sino yung sasaniban. Kasi at first we thought it's gonna be Lord JM. Kasi siya na yung nalulugi sa harap. Pero biglang kay Shizu pala, tas lahat ng pwede niyang i-bypass, binaypass niya para abutin yung nasa likod. Ganun yung ginagawa ng AP Brand. This is not what we expect, the utilization of this Angela. Pero nung alam nila na teka, nasasaktan sila kay Shizu, masakit yung damage output nung only physical damage na meron tayo. So yun yung binigyan ng proteksyon ni Aqua. Wala nga lang siyang Winter Crown nung ginawa niya yung flicker play. Pero kasi kanina, nung game number 1, may Winter Crown na siya noon at gumana. Ngayon, masyadong napalalim, nabigyan siya. Sa tingin ko, nagagawa yun ni Aqua kasi hindi siya gumagalaw, nagme-meditate, nakafocus siya. Ay. Sa kanya, tingnan mo, usually nag-clear yung mga angel lang ganyan, pero siya, nakatayo lang kung saan siya pupwesto, then talagang nakatutok siya sa mapa. That's why he has the full CCTV vision kung anong nangyayari sa kanyang mga kakampi. Oh, para naging kolata dito. Sigaw na lang ng Darna kung sino ang sasaniban ko. Yun ang... Ano ba? Hindi yun. Iba pala yun. Oh. Pero baka, parang ganun naman yung gusto kong sabihin. Basta sigaw ka lang, ikaw lang natin kung sino yung sasaniban at nagpapatuloy yung paulit-ulit na nangyayari. Wapakes naman na si ako eh. As long as nakuha ko yung item na kailangan ko, hindi ko na kailangan mag-level. Level 11 pa rin ako hanggang ngayon, sabi ni Aqua. Sabi niya, ang goal lang naman niya dito ay makasanib, makapagbigay ng shield, makapagbigay ng heal. And AP Brand will do the rest. Tsaka alam mo malupit, pre.
baka nga dun sa moment na yun, ang sumisigaw ng Darna, si Lord JM. Si Lord JM. Pero sabi niya, wala akong paki sa'yo. Kay Shizu. Yun nga eh. Oh, wait Tsaka lang yung ganyang mga hover ng heart guard, nakakatakot yan. Bibigyan mo lang ng idea, sige, subukan yung bigyan. Sasaniban ko to. Parang kunyari, nag-aalo ka ng pagkain. Pre, subukan mo. Subukan mo. Inaalok mo ng pagkain, pre, siya kayo, subukan mo. Parang, Tapos biglang lilipat ng target. Lilipat ng ano eh. Lilipat Ayan, sa siomay. Lilipat sa siomay. So, ang nangyayari kasi dito, parang ano eh, pang-aning din yun na, may heart guard to, maglalayuan sila. Or may iba sila ng pwesto din. May isang specific hero, most of the time, Nova or Shizu, na papabor sa kanila kung saan nag-disperse ang TNC. dapat may sa sobrang lupit ng ginagawa ni Aquaman, dapat may separate na camera na siya eh. Kaya nga, Aquacam. Aquacam, meron siyang Aquacam na... Di na siya gumagalaw dun, oh. Ayan o. Nakatambay na lang eh. Lipat mo na lang daw para hindi ma-AFK. Ayan, galaw-galaw lang. Oo nga pala, remind lang kita ako, baka ma-AFK ka, galaw-galaw mo ng konti yan. Ayan o, gumagalaw-galaw. Sa tingin ko nga nagaganon siya every time eh. Kasi bigla na lang nagagalaw na OT. Pero kidding aside, man, hindi nagbibiro ang AP Bren dito kasi 7,000 ang kanilang halamangan. Laki. Again, ang pinag-uusapan natin, ang playoff ticket, ang playoff, sabihin natin na opportunity ng TNC at ng AP Bren. Bilisan nilang kukunin itong Lord na ito at walang magiging ayan na. Gumagalaw siya. Meron na. Binigyan tayo ng Aquacam. May Aquacam na. Yun pala yung ginagawa niya doon. Pagalaw-galaw lang, no? Kinikis-kis yung mukha sa pader. Ayun yung tinatawag nilang AFK Jutsu eh. Yung kunwari AFK ka, basta gumagalaw ka lang sa pader. Alam mo, ano nga kung kayang saniban yung Lord, baka saniban niya ako eh. At saka gano'n na rin kasi ka-spammable yung hard guard niya. Ilang beses natin nakita, actually dun sa last few times na nakita natin yung team fight, mga 2 beses ata nag-hard guard itong si Aqua. Max level na itong si Shizu at si James Punks. Gayon din naman itong si Saida. Pero yung Lord na ito ay susuro sa itaas. Hindi man sasabay yung flow ng wave nila pero maaaring makabasag na tore dito ang TNC. Men, itadamay ko kayo sa tanong. Sino ang sasaniban dito ni Aqua? Letter A. Letter A, Lord JM. Exnova? Si JM na nga yung papasok pero lalabas din sila doon para lang mabigyan ng espasyo yung Lord. Mabasag yung tore doon sa may itaas. May mga minions sa may ibaba. Hindi naman rumekta ang AP Bren. Men, balikan natin letter A, Lord JM. Letter B, James Punks. Letter C, Shizu. Letter D, si Exnova nga, feeling ko candidate din sa pwedeng saniban dito eh. Ayun na nga, every single one of them. Even ako, hindi ko ma-foresee. Kala ko even ikaw pwede kang saniban. Even ako, hindi ma-foresee kung sino. Kasi ang scariest na pwede niyang saniban, si James Punks. Kapag gumana yung frontline ni Lord JM at ni Exnova, yung pinaka-straightforward na sagot kung sino yung malulugi doon sa frontline. Kung mabibigyan si Nova, kung mabibigyan si Lord JM, pwedeng saniban. Si Jisoo, nasa second priority doon sa sa considerations na yon kasi kailangan niyang marami rin siyang conditions para makuha siya at makapasok siya doon sa loob. Kailangan hindi siya yung target nung Tsunami Slam ni Chakno. So, for TNC naman, ang tanong, sino yung best target? Kasi parang walang magandang choice dahil kahit sino pwedeng saniban unless si Aqua yung targetin. Paano nila hanapin si Aqua dito? Diba? Wala silang assassin. Then, napakalaki na ng map control ng AP Bren. And sinasabi ni Joshi kanina, hindi nangyayari din yun for TNC kasi yung sanib kay James Punks, part 2 na ng heart guard, laging sa kanya yung pangalawa. Oo nga eh. Parang actually, nakita nga natin na nagtatry din naman at TNC na members or kumuha na kahit paano ng trade. Pero kasi mahirap nga na mahanapin yung wala. Mahirap hanapin yung kaya magpakita. Tama. And ganun yung ginagawa dito niya ako. Tignan mo, meron pa silang tore sa taas. First and second. Pero pinili niya na tumambay dun sa mini bush. Diba? Ayan na. Kinikis-kis yung mukha sa pader.
Kinikis-kis na. Oy, Aqua, galaw-galaw ka dyan. Malamok dyan, ha? Nakikita naman siya through the mountain shocker pero hanggang dun lang. Oo. Alam mo kung nasaan pero wala kang kakayahang abutin. Men, Wala kang kakayahan alamin kanino siya sasanib. Yun pa. ang hirap talaga ng nagiging tagpo dito, no? Lalo na sa TNC. Pero hindi pa rin imposible ang lahat para sa Phoenix Army. Nakikita natin, masakit na rin yung damage inside. Same with Lancy. Benny QT, nakakuha na rin ng pangilan-ngilan na kill. Pero nakasalalay pa rin kay Chakno ang bola, pre. Yan, Mamba. Kung pag-uusapan natin, best roamer ngayon sa larong ito. Para bang pinapatunayan ni Xnova na, men, ilista nyo ako dyan sa mga best roamer na yan. Chakno, kailangan kitang tapatan. At nakikita natin yun ngayon. At sabihin natin na para sa TNC, mag-decision ata sila dito na hindi na muna i-contest itong Lord kasi alam nila na sinisimulan na ng AB. Mahirapan sila, Vin eh. Wala silang way para manalo dun sa team fight unless pa-pick off. Kasi kung limahan, it could be really hard. This is still an Esmeralda, a Khalid, a Sisi, an Angela. Diba? So you really have to give that Lord down and umasa sa defense and umasa. Hindi basta dapat umasa. Kailangan nilang mag-force ng error from AP Bren. Yun yung talaga, kumbaga yun yung pinaka dapat ma-pinpoint ng TNC. Kasi yung error na yun, na pwedeng makomit ng AP Bren, lalo na pag nangyari yun, dun sa napiling saniba ni Aqua, ito na yung buy one, take one possibility ni Chakno. So minus 2 agad sila kung magkakataon na magkamali itong AP Bren. Oo, ngayon yung Lord, nasa itaas. By the way, Luminous Lord na to. 18 minutes na yan. Enhanced na Lord. Ang sasalubong dito sa TNC. Pwede nilang ilaban under the base. Ito yung isa sa mga win condition na pinag-uusapan natin. Antayin magkamali ang AP Bren. Antayin magkaroon ng error ng AP Bren. Naririnig na natin ang sigawan. Endable daw ang isinisigaw ng Hive. Pero ang katanungan, magtatagumpay ba iyon? Makakadepensa ng maaya itong TNC. Third sila dun sa may top lane. Lord JM ang binurse sila. Aray ko po na, Kaya na, medyo kumakati na rin ng damage pero biglang mag-all out sila Shizu. With a vengeance play, sasayaw si Benny para lang i-burst down yung Lord. Hindi nagamit ng matiwasay ng AP Bren yung Lord na yun. Good defense to the side of TNC. The moment they saw Lord JM, they are baiting that heart guard mula kay Aqua. Pero dahil doon sa nakita natin, I think wala sa option si Lord JM. Oo, hindi talaga si Lord JM ang apple of the eye. Kahit sumigaw ka ng Darna, Wonder Woman, lahat. Captain Barbell. Hindi kita sasaniban. Hindi ko alam yung mga yun sinasabi. Bautista pa ba yan? Nakwento lang sa akin. Si Bistik pa yan. Mystic pa yan. Richard Gutierrez na dinatnalan ko yata eh. Ewan ko na, pero para sa TNC, men, nasasabi natin yung win condition. Nagtatawa-tawa lang tayo, pero hindi biro kasi itong laban na ito against TNC. Again, hindi na na-checkan yung unang playoffs condition dito ng TNC na pinag-uusapan na kailangan ma-2-0 nila itong AP Bren. Hindi na yun na-checkan. At ngayon ay nasa, bingit pa sila ng pagkakagapi dito. Wala pang basag na Torre actually para dito sa AP Bren kung iisipin. At halos paubos na ang TNC. 7 seconds para sa Lord. Maaaring pumeso ng AP Bren dito. Maganda ginagawa ng TNC though. This is a double marksman setup. The damage is piling up para sa TNC. So, tumatagal yung laban even though there is a gold lead present for AP Bren. Parang rendered useless na yan kapag pare-parehas ng lock item. Magiging break-even na. Magkakaroon ng equilibrium at doon pwede pumalagin. Now is the time for TNC to finally contest. May mga items sa si Zyda, si Lancy, and si Benny QT. They can overload damage. They can start by peeling off Lord JM. Pero hindi inaabot ni Chakno. Oy, kung sila nagamit na, alam nila na may mga nabawas na resources. Nabibilang na rin Xnova kung ilan ang nagpapakita. 4 na kagad. Ako si Triman. Nagpasok ng Shizu, ha? Mountain Shocker ang counter na gagawin dito ng TNC. Medyo nasaktan na, nakapitan naman ng Trimar sa likuran. Itong si Shizu pero buhay pa rin. Raging Sandstorm out para kay Xnova. Nakaluwag sa gitna ng Fallen Star sa JM. Makakalabas ng buhay. Nagpupula ng mga kaibigan dito ang TNC para lang makalaban na sa bayan. Sinabis lang si Aqua. Ang kanilang natagpuan sa kanyang pagbaba. Nagalit si Xnova. Pinag-flicker in. Pero siya pa rin ang mapapaslang. Sasayaw. Sa gitna si Benny. Shizu goes down. Nobody mapapatay. Pero JM with a million moves. Hanggang side in the process. Dalawang alas silang natitira. At si JM na lang ang itinira dito ng TNC. Oh my goodness! Naubos ang 4 na miyembro dito ng AP Bren. Si
Zaida lang ang naging kabayaran. Pagkakataon ng Phoenix Army na unti-unting ubusin lahat ng nakikita nila, mga resources, mga turret. Belly unit lang si Bamboy. Pwede nila tapusin ito, ha? Kumakat. Okay, tinatry ni Lord JM. Kaya ba? Fully sabi na gamit. Tatlo ang kanyang kalaban with a tsunami slam. Ramdam! Naramdam ni Lord JM yung damage na yun. Oh no, wipe out! Ang naitalaga ng TNC Pro Team. Pabuhay na rin naman si Aqua at si X-Nova, even Shizu. Pero napaka... hirap nung nangyari, pre. So, kuha to ng TNC. Hahayaan na ng AP Bren. Joshi, ano bang nangyari to? Ano bang maling nagawa ng AP Bren? You know, we've talked about the best thing that could happen for TNC is Aqua na unang mamamatay, and that literally happened. Doon sa laban na yon, they baited out yung heart guard nung tinarget nila si Shizu. Nung nalaman nila, nag-deduction lang sila eh. Okay, tinay natin si Lord JM bigyan, hindi sinasaniban ni Aqua, tanggalin natin sa option. So nung lumipat sila kay Shizu na siya yung naging target, sinaniban ni Aqua, and binurn lang nila yung heart guard na yon. Pagbaba, hindi pa kinocommit ni Chakno yung kanyang tsunami slam. Umabot pa sa puntong si Aqua yung na-target, and everything else swallowed for TNC. Kung ang problema nila si Aqua, tanggalin mo yung Angela. Yun nga eh. Nakita natin na minus talaga nila doon sa naging tagpo na inabangan ang pagkakataon. Pero may plano si James. Nakita sila. Sa likod magaling X-Nova with the Raging Sandstorm. May Winter Crown na gagamitan with a Mountain Shocker. Si X-Nova walang makatuwang sa gitna. He will go down. Pero nakadepensa pa rin ang dahay dito mga kaibigan. Oh my gulay! That title strike! James Max goes down na! What a win! Himo pa for Shizu! At biglang kinuyog ang mga bubuyog! The Phoenix Army takes the comeback win into this game number 3! Tuloy-tuloy ang pagragasa at paglipad ng Phoenix Army. TNC Pro Team, look at the celebration. Talagang ninamnam nila yung pagkapanalo na yon. I must say, the traction pulse is crazy for TNC. Yung Winter Crown na ginawa ni Benny doon sa gitna para lang di siya matarget ng electrifying beats. Inabangan pa nga actually ni James Banks eh. Pagkatapos ng Winter Crown, punch electrifying beats, but that set up for that crazy traction pulse connected to 3 at naubos bigla doon ang side ng AP Bren. Men, nakakabaliw na palitan ang ating nakita mula sa TNC at sa AP Bren. Pero palakpakan muli natin ang mga bubuyog, ang Hive sa napakaganda at napakalupit na aksyon na kanilang hinatid against TNC Pro Team. Congratulations para sa TNC. Unti-unting tumataas at lumalaki ang kanilang tsansa patungo sa kanilang playoffs dream na nakuha nila actually last season. Dumaan din sila sa ganito kahirap na sitwasyon at nakuha na pagtagumpayan nila. Pero syempre, bago mangyari ang lahat ng mga bagay na kausapin natin ang TNC kasama ang ating host. Phoenix Army mocking eye for your winners, TNC Pro Team! Congratulations sa inyo guys. Zaida, ikaw muna ang aking kakausapin ngayon na taking the win. And epic comeback to para sa team nyo. Kwento mo sa amin yung nangyari nung Game 2 being down on the first game and finally naka-comeback kayo on Game 2 and 3. Ano yung tumatakbo sa isip nyo? Kasi malaki na yung stakes na mga matches na meron kayo. Para sa akin, nung Game 1, lamang talaga kami doon. Kaya di kami napanghinaan ng loob. Tapos Game 2, bumawi kami. At syempre nung Game 3, pumuso pa rin kami kahit lugi kami yan. Nagdep-dep lang kami. Tapos, ayun. Kailangan namin to para sa playoffs. Kaya ayun. Zaida, kumusta naman yung confidence level na meron ngayon ang TNC Pro Team given na Week 7 na tayo at malapit na yung playoffs natin? Kumusta yung confidence level na meron kayo ngayon? Kampante ba kayo, Zaida? Or medyo kinakabahan kayo? Sorry? Benny, ikaw na ang mag-take nito. Ano ba yung confidence level na meron ngayon ng team nyo? Considering na Week 7 na and konti na lang yung matches na meron kayo. Siguro
90, going 100. Ooh, I love it ha. Mataas ang confidence na meron kayo. And ano ba yung motivation nyo na nasa week 7 na kayo? Siguro, hindi naman mawala yung playoff slot. Gusto talaga namin makapaglaro sa playoffs. And ayun, makita na lang natin kung anong mangyari sa mga susunod kasi ang mindset ng team for now, one step at a time talaga. Kung sino yung unang kaharap namin, yun muna yung pinagkahandaan namin ng maigi. So ayun, hanggang sa makadating kami sa playoffs. At nakita natin na maganda talaga yung performance mo with that Harith. Although medyo nalugi kayo sa early game, bumawi talaga kayo doon sa game number 3. Compare mo naman sa amin, ano ba yung lagay ng TNC Pro Team sa first versus sa second half of the regular season? Sorry, ano yung class part? Ano yung lagay ng TNC Pro Team? I-compare nyo yung team nyo nung first half versus the second half ngayon. Siguro yung sa second half, naging more on adjustment din sa bagong update, sa bagong meta. And now na medyo nakakapana namin, masaya naman kami na nakaka-adapt na kami sa bagong meta. And now, merong nagbabalik sa TNC Pro Team. Coach Chito, welcome back! Alam mo, Coach, last time, sinasabi kasi itong si Zaida na kaya daw sila nanalo dahil wala ka. And now na nandito ka at nanalo kayo ngayon, ano yung gusto mong sabihin? ba't kaya nandito ako? Ba't nanalo ka? Ano naman ang mensahe mo sa Phoenix Army na nandito ngayon, Coach? Maraming salamat sa lahat ng pumunta, sa suporta, at sa tiwala. Kahit kami ni Coach Eto Max, kinakabahan namin sa backstage. Sabi namin, suko na natin to. Pero wala, magagaling talaga yung bata ko. Deserve. I love it. Coach Eto Max, nakita namin yung celebration nyo after that match 3. Ano yung response mo sa kanya? Sobrang saya namin kasi, sobrang nagtitiwala na lang talaga kami sa players na kaya pa nila makambak. Yan. So, sobrang ganda rin ng mga calls nila Sobrang alam nila yung gagawin. Kahit na behind, alam nila yung timing. So, yun, nagtiwala lang kami and sobrang galing. Sobrang ganda ng game. Tsaka thank you sa mga supporters tsaka yung family ko. Andyan. Kompleto sila. Kaidik family yan, Kaidik family. Check yan, check. Salamat. Thank you sa lahat ng mga supporters ng TNC. At malakas na malakas pa rin ngayon ang Phoenix Army. Give it up for your winners, TNC Pro Team! Talagang nagtiwala sa isa't isa ang mga members ng TNC Pro Team at hindi sila sumuko para makuha ang reverse sweep against AP Bren. And with that, tingnan muna natin kung ano nga bang masasabi ng ating mga casters with that match. Maraming salamat, Odin. And of course, sa ating winning team, the TNC Pro Team. Dalawa ang discovery ko dito sa larong ito. Una, mas tataas ang tsansa ng TNC sa sa kanilang playoffs dream. Pangalawa naman ay hindi malas si Hito. So ito ang ating MVP, walang iba kundi si Lancy. Men, yung traction pulse sa dulo, yun na yung exclamation point, yun na yung call ni Lancy, ako ang MVP sa laban na to. Literal na tiniis lang nila yung early game and yung mid game. Hirap na hirap ang TNC Pro Team dahil dun sa extended team fight na panalo ng side ng AP Bren. Because of that, Angela, yung level of unpredictability kung sino ba yung sasaniban at kung paano ba iti-take to ng AP Bren, kasi they can go for as frontline or kung kung front to back damage or bigla na lang dive sa likod yung mga members ng AP Bren because they have the ability to do so. Yeah. Pero dahil tiniis nila up to that very last moment and the consistent damage output mula dito kay Lancy, yun ang naging dahilan para kunin ng TNC ang seri na to. Yeah, yun kasi hihingi ng lineup ng AP Bren, no? Talagang sub-sub kung sub-sub. Isipin mo, meron kang Esmeralda, meron kang Khalid, meron kang CC na kahit anong mangyari, haharapan at haharapan ka. Tapos meron ka pang katulong. Diyan si Aqua na masasabi ko na sobrang naging maganda ang mga desisyon na sa pagpapatungos dito. Nasa 10-minute mark tayo. Ito yung isa sa mga ipinanalo ng AP Bren na kung saan halos maubos ang mga miyembro ng TNC. Sa pagkakataon na to talaga wala pang sagot ang TNC sa mga binibigay at binabato ng AP Bren. Lumamang pa ng sobra ang AP Bren. Pero yun nga sabi nga ni Joshi kanina, binigyan ng pagkakataon ng AP Bren ng TNC na mapunta tayo sa nasa equal footing na sila. Oo. Kasi kahit lamang pa rin ng
7,000 ng AP Bren, pare-pares na silang nakalock item eh. Oo, naging even yung ball game, pre. That was just a gold lead na hawak ng AP Bren at that time. Pabago-bago na sila ng item, nakahanda na yung mga pang-buy and sell nila. Yun, no? Pero ito yung isa sa mga crucial na nangyari. Bam! Traction pulse. Connecting into 4, not just 3. Enough na yun para selyuhan, and yun na yung moment na nag-celebrate si Coach Hito at si Coach Ito Max nung nakita natin yung higop na yun. Yun na yung katapusan for AP Bren. Napakahirap nung dinaanan doon ng AP Bren. May kita mo na alam naman nila yung gagawin eh. May nag-time, dun sa time na yun, nag-try silang lumikod, dun si X-Nova, dun si James Pang. Kaya lang naispatan kasi sila nung Mountain Shocker na yun. Again, this is 24-minute game. Halos lahat ng laro ng AP Bren at GNC, 20 minutes pre. First game is 25, second game is 20. Third game is 24. Ibang klase, no? And kapansin-pansin din, pre, lahat ng objektiba ay napunta sa AP Bren. Even yung Last Lord pala ay napunta naman sa TNC, no? Pero gusto ko lang sabihin dito, karamihan ng objectives talaga nasa AP. Kuha nila yon dahil sa ginagawang masterclass zoning mula kay Lord JM plus yung level of good targeting para sa AP Bren because they know who to target, they know who to dive to doon sa lineup ng TNC, and because of that, they secured all those objectives at hirap talaga. For 23 minutes, hirap ang TNC. Pero yung isang minutong kinailangan nila, okay na yon para sa kanila natapusin yung laban because they have the items, they have the abilities, they have those resources to do so. Yeah, and naramdaman din ng TNC Pro Team dito na okay, nung mga nasa 20 minutes na, nasa 18 to 20 minutes na, sabi nila, okay, parang kaya ata natin na, sige, tiisin lang natin. Andiyan naman si Lassie para magbigay ng damage. Andiyan din naman si Benny Cutie para maglatag ng Zaman Force. And paulit-ulit ang nangyayari yun. And na-timingan na rin kasi nila eh. Nagsimula doon sa pagkakapatay dito kay Aqua. Nalaglag si Aqua right after nung kanyang hard guard at nagpatuloy-tuloy na ang TNC. Ito ang ating Big Four. Ang carry natin, walang iba kundi si Benny Cutie. Hindi nalampasan ni Lord JM yung naging record. I think 300,000 ata yung pinakamataas. No? Pero ang ating rich guy, walang iba kundi si Zaida na nakakuha ng 720 GPM. Dahil din naman kasi na hindi na siya napigilan pa, parang at around 15 minutes to 23, hindi na masyadong naaabot si Zaida. Free na nakuha niya yung mga minion waves na pinapadala ng AP Bren and even yung mga jungle camp na natitira sa kanya dahil hindi na inaabutan pa ng AP Bren. So with that being said, it really is a game na tiniis ng TNC up to that very last minute. Yung mga ganong klaseng pagtitiis kasi pasok na pasok talaga yan sa double marksman setup kasi item dependent nga sila, and even their front lines na pag tumatagal na sa teamfight mas mabababad, diba? Yung Kimi mas mabababad mo yung isang Yi Sun-Shin, and nakita nila na may damage na sila. I remember nung 18-minute Lord na pumasok mag-isa, then pumasok din si JM na walang hard guard, naramdaman niya ng sobra yung burst damage nung dalawang yun, including the So, doon na lumabas ng hawla nila yung TNC. Tsaka pindutan din talaga. Nakita kung saan ay nagbago talaga yung naging laro na yun. Yun sa final moment, inantay ni James Max na ma-expire yung Winter Crown, pero dahil sa pag-aantay niya, naabutan siya ng Traction Pulse, naabutan siya doon ni Chaknu, and naubos ang buong kupunan dito ng AP Bren. Pero sobrang ganda rin na naging laro na yun. Final thoughts, Tupe, bago sa ilyuhan doon larong to? Well, yung gitgitan sa playoff spot, sa game pa lang or sa series pa lang na to na umabot sa game number 3, umaverage ng more than 20 almost 25 minutes, and expect other teams and other series na ganito rin kahigpit? Ako, I didn't expect this series to turn out this way. Akala ko magiging balag-bagan in a sense na 11 to 14 minutes lang yung laban. Pero binigyan tayo ng 20 minutes plus na laban ng dalawang teams na to. Kakaiba talaga. And again, para sa akin, na-discover natin na talagang malaki ang impact ng mga roamers sa larong ito at pinatunayan ni Chaknu na kayang-kaya niya pa. Dito matatapos ang game match number 1, Burrito, Tupe, and Joshi Cakes. Ipapasa muna namin kayo sa mic check and sa Dahaw. Ready? Okay, pre. Diyan ka, pre. Ayun na, di ko nakuha. Sa akin nga, pre. Nag-play ka na naka-lead, Ben. Kaya mo? Wala yung DJ. Kaya, pre. Kaya,
kalmado. Laban tayo dito, diba? Harapan. Walang Fury. Chichi, walang Vengeance, pre. Chichi. Bigyan mo na. Chok na to. Wala tapos yan. Joy na lang. Kaya ka. Tatanggayin ko, Ben. Patayin nyo na lang. Load tayo, guys. Load. Gay. Wala yan. Ayun, Joy. Kita, Joy, oh. Kalid. Ready, Joy. Harapan sa load. Mag-ulti na yung Joy. Wala na. Ready. Wow, you're gonna love that kind of energy mula sa TNC. Mukhang nagising talaga sila after na makakuha ng momentum in this particular series. After trailing so heavily, gapang malala ang kanilang mga ginagawa dito at mukha namang nag-event.